Gandang umaga po sa ating lahat. Muli maraming salamat po sa ating pong Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang tayo po ay makapagpuri at makapagsamba po sa Kanya. At sa umagang ito, yaman ngayon po ay araw ng linggo at araw ng pagsamba po natin. At bahagi po ng pagsamba natin ngayon ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ay magpapanibago na po tayo ng series ng pag-uusap, pag-aaral. Mula ngayon, at ang ating pong series na pag-uusapan ay patungkol po sa fruit of the Spirit. So ngayon, ang ating pong talakayin sa umagang ito ay the fruit of the Spirit is love. Okay? Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng Galatians chapter 5, verse 22 hanggang verse 23. Ayan. The fruit of the Spirit is love. Okay? Sabi rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa aming Ama. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin kayo sa umagang ito. Itinataas po namin kayo, aming Ama, sa aming pong kalagitnaan. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan at kapamalaan sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na kayo po ang maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Kayo maghari sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Samahan niyo po lamang kami, Panginoon, sa mga pag-aaral, pagbubulay-bulay namin ng inyong po mga salita. Dalangin po namin ang makapangyarihan na pangunguna at pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan upang siya po magturo sa aming Panginoon at magturo, Panginoon, patungkol sa mga mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Samahan niyo po lamang kami at pagpalain niyo kami, aming Ama, sa magitan ng inyong pong mga salita. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Ang lahat ng ito, aming Ama, ay samot dalangin namin sa inyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Muli, ang ating pong talakayin at pag-aaral ay pinamagatan po natin the fruit of the Spirit is love. Okay? So sa ating pagsisimula, sabi nga, ang sulat na ito, ang sulat na ito ay sulat ni Apostol Pablo sa iglesia po ng Galacia. Sa aklat po ng Galacia, na kung saan ang aklat ng Galacia ay mayroon pong problema, lalo na pagdating ho sa kanilang pamumuhay o buhay bilang Krisyano. Kaya nga si Paul ay sumulat ho sa iglesia po ng Roma bilang advice po sa kanila pagdating po sa kanila pong problema. At ano pong problema nila? Ang iglesia kasi ng Roma, ng Galacia, ay nagkaroon po ng trouble, nagkaroon po ng problema dahil po naging legalistic po ito. Naging legalistic church. Sa kadahilanan, mayroon pong mga Judaizers. Sabi ito, legalistic because there were Judaizers who taught them that works were needed for salvation. Ito po yung pag sinabing Judaizers, ito po yung mga Judaism, mga religious people na mga Hudyo na nagtuturo, naging Kristiyano sila, pero dahil sila pa yung mga Hudyo, nagtuturo sila doon sa iglesia, doon sa Galacia, ng tungkol ho sa kaligtasan, pero ang kanilang doktrina ay salungat doon sa doktrina na itinuturo po ni Apostol Pablo. Ang paniniwala ho ng mga Judaizers na ito, kinakailangan na kung gusto mo maligtas, ay sundin pa rin po yung batas. Kaya ang tawag doon ay salvation by works. Kinakailangan sundin pa rin po yung batas ni Moises, yung Ten Commandments, para magkaroon ng kaligtasan. Okay? So, yun ang naging problema actually sa Galacia. Kaya nga, sabi nga doon, ang kanilang katanungan ay ganito, how can man, which is sinful by nature, come to God, which is holy by nature? Paano daw po magsasama yung Diyos na banal at saka yung tao na makasalanan? Hindi po pwede, di ba? Dahil makasalanan ng tao, hindi po pwedeng kaugnay po ng Diyos. So, ang sinasabi po ng mga Judaizers na ito, kinakailangan sila'y magtrabaho. Kinakailangan pagsikapan nila na maging banal din para makaugnay po talaga ang Diyos. Pero hindi po yon ang paraan.
Ano po, hindi po yan paraan ayon po sa sinasabi ni Apostol Pablo. So si Pablo, saan daw masusumpungan? Saan masusumpungan ng grace na yon? Sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapag tayo po sumampalataya kay Kristo Jesus, tatanggap tayo sa Kanya, ang biyaya ng Panginoon ng kaligtasan ay ating pong matatanggap. Sapagkat si Kristo Jesus lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo at muli hong nabuhay upang tayo po ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Okay? So ngayon, ang nangyari, niremind sila ni Apostol Pablo tungkol sa banal na Espiritu at saka sa buhay pananampalataya bilang Kristiyano. Kaya nga, ito ay napaka-importante at napakahalaga po para sa mga mananampalataya. Sapagkat para huwag malihis ang ating pong pananampalataya at paniniwala, kinakasundan natin lagi yung aral na sinasabi po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod na walang iba kundi ang mga apostles. Kaya nga yung ating pong mga sinusundang aral, yung aral ho ng mga apostles. Okay? So dito sa Galacia, si Pablo ay nagpaalala muli sa kanila, sa mga mananampalataya sa Galacia, na tungkol po sa banal na Espiritu at saka sa buhay pananampalataya. Okay? So, ito ho, ang sinasabi po ni Apostol Pablo na pagkatapos mong tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Okay? Pagkatapos mong tumanggap, pagkatapos mong naligtas, ang banal na Espiritu ay nanahan sa iyo. Okay? Di ba alam po naman natin nung tayo po'y tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, naligtas ho tayo. Pero yung Holy Spirit, take note yung Holy Spirit ay nanahan po sa ating mga puso. So nang dahil dyan, sabi nga, ito yung tinatawag na indwelling of the Holy Spirit. So dahil dyan, ang Holy Spirit ay mayroon pong ginagawa sa ating pong buhay. Kaya nga ito po yung work of the Holy Spirit in conversion. Tawagin. Nung tayo po nakakilala sa Panginoon, ang Holy Spirit dapat ang namamayani na sa ating puso at siya na po ang gumagawa sa ating pong mga buhay. Sa Galatians chapter 3, kung titingnan po natin sa verse 2, sabi ni Apostol Pablo, "Let me ask you only this, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith?" Kasi yung mga Judaizers, sila nagtuturo na kinakailangan sundin pa rin yung batas. Pero ang turo ni Apostol Pablo, hindi ganon. Kinakailangan magtiwala ka lamang sa Panginoon, maniwala ka sa Panginoon, sa iyong pamagitan ng iyong pananampalataya ho sa Kanya, ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Kaya ang tanong ni Apostol Pablo, kayo ba ay nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng batas ni Moises? O kayo ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong pananampalataya na nakuha ninyo nung kayo po ay nakinig ng salita ng Diyos? Kaya sa verse 3, sabi doon, "Are you so foolish? Kayo ba ay mga mangmang? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?" Yan, sabi ni Apostol Pablo, kayo ba ay mga mangmang? Sabi niya gano'n, nagsimula kayo sa Espiritu at magtatapos ba kayo sa laman? Di ba? So hindi po dapat. Kaya nga sabi nga, dahil nung tayo po tumanggap kay Kristo Jesus at conversion natin nanahan ng Holy Spirit, sana magtapos din po tayo sa Holy Spirit. Huwag ho magtapos sa laman. Okay? So mga kapatid, inulit ko po, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin. So therefore, yung banal na Espiritu na yan ay manatili hanggang sa katapusan po ng ating pong buhay. Huwag sana mangyari na magtapos ang ating buhay na namumuhay tayo ayon sa laman. Okay? Dapat mamuhay tayo ayon pa rin sa Espiritu. Kaya ano man ang mangyari sa ating buhay, mamuhay tayo ayon po sa banal na Espiritu. Kaya nga ho, sabi, ang ginawa ni Apostol Pablo para ma-remind, maunawaan at maintindihan ng mga mananampalatayang ito, ang tungkol sa trabaho at gawain ng banal na Espiritu, sabi nga, inilahad ni Apostol Pablo yung bunga ng banal na Espiritu, na kung saan itong bunga ng banal na Espiritu na ito, na ating pong binasa sa ating teksto, na kung ating pong ulitin, ay sabi doon, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness,
self-control. Ano po? Ito po, ilan ang natin nabilang? Na mabunga? Siyam na bunga ng banal na Espiritu. Then sabi doon, against such things, there is no law. Yan, wala hong batas na pwedeng sumalungat ho sa mga bagay na ito, sapagkat ito yung batas ng Espiritu. Okay? So ngayon, ang sa ating pag-aaral, kaya nga uunahin muna natin sa ating pag-aaral yung the fruit of the Spirit is love. Okay? Sabihin po natin, the fruit of the Spirit is love. Yan. Yun ho ang ating pong talakayin sa oras na ito. Ano po? Uunahin natin pag-usap yung tungkol sa pag-ibig. Ano po? Na bunga ng banal na Espiritu. Ulitin ko po, ano po? And take note that the Holy Spirit is in us. Yamang narito sa atin ang banal na Espiritu. Yung bunga ng banal na Espiritu ay walang iba, kundi unang-una, yung pag-ibig. Okay? Pag-ibig. So therefore, kung ikaw ay Kristiyano na, ang pag-ibig ay dapat naghahari sa iyong buhay. Amen ba yun? Dapat naghahari po sa ating pong buhay. Ngayon sa ating pag-aaral, anong klase at kanino dapat iukol yung pag-ibig na iyon? Okay? Baka mamaya, kasi sa Biblia ay marami pong iba't ibang klase ng pag-ibig. Ano po? Mayroong pag-ibig na tinatawag na agape, mayroong pag-ibig na tinatawag na eros, mayroong pag-ibig na tinatawag na storge, mayroong pag-ibig na tinatawag na peleo. Yan, peleo love. Ano po? So, iba-iba ho ang klase ng pag-ibig at iba-iba ho ang pinatutukuyan po ng mga pag-ibig na yon. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, kanino po dapat itukoy ang pag-ibig na meron ho tayo bilang pag-ibig na bunga ng banal na Espiritu? Una, sa ating pag-aaral ay love for God. Yung pag-ibig para ho sa Diyos. Ano po? So, kung tayo po ang tatanungin, sabi ito, if you are to measure our love for God, mahal ba natin ang Diyos? Gaano na kalalim, gaano na kalawak, gaano na kataas at gaano na kahaba ang ating pong panalangin, ay ang ating pong pag-ibig sa ating pong Panginoon. Yan. So kung ating pong lalagyan ng temperature, panukat na lang, ano po? Panukat yung ating pong pagmamahal. Ayan. Gaano na kaya kalalim ang ating pagmamahal sa Diyos? Sa palagay nyo? Kasing lalim ng kalaliman ng dagat? Kasing taas ng kalangitan? Kasing lawak ng kalawakan o universe? O kasing haba ng walang katapusan? Well, mga kapatid, ay napaka-importante po para sa atin, ano po, na masukat po natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Di ba? Tandaan nating mabuti, tayo po ay nagmahal sa Panginoon, ano po, simula nang tayo po ay nakakilala ho sa Kanya. Kaya nga ho bilang Kristiyano, yung pag-ibig na iyon ay dapat ay mapanatili po natin, ma-maintain po natin, ano po, sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya nga ho, ito kasi yung pinaka-greatest commandment, ano po, yung pag-ibig o pagmamahal po natin sa Diyos. Sabi nga sa Matthew chapter 22 verse 37, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay? Yun ang utos ng Panginoon. Then sabi sa verse 38, this is the great and first commandment. Okay, ito po yung pinakadakila at pangunahing utos. So, ibig sabihin, tayo bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, hindi lamang dahil may banal Espiritu tayo sa ating pong buhay, ano po, kaya tayo nagmamahal, kundi dahil ito po ay iniutos talaga sa atin ng Panginoon na magmahal po tayo. Ano po, unang-una, magmahal po tayo sa Diyos, sapagkat ito yung first and greatest commandment. Okay, first and greatest commandment po yan, yung pagmamahal po natin sa Panginoon. So therefore, bilang mananampalataya, dapat po tayo ay nagmamahal sa Diyos. Okay? Kaya nga, sinasabi po natin, kung if you have to measure, ano kung ating pong susukatin ang ating pag-ibig sa Diyos, gaano na kaya ito kalalim, ano po? Gaano na kaya kalaki ang ating pag-ibig sa ating pong Panginoon? Okay? So, kung talagang mahal mong Panginoon, anuman ang mangyari sa iyong buhay, ay mamahalin mo pa rin ang Diyos. Diba? Mamahalin mo pa rin ang Panginoon. Hindi po ang pagmamahal na totoo sa Panginoon na hindi hunahadlangan
hindi ho nahahadlangan ng anumang sirkumstansya sa buhay. Kaya kahit anumang bagyo ang dumaan, tuloy pa rin sa Panginoon dahil mahal ang Panginoon. Amen ba yun? Kahit anumang pangyayari, lumindol man, bumaha man, dahil mahal natin ang Panginoon, talagang tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Amen ba yun? Inaantok man. Mahal pa rin natin ang ating Panginoon. Minsan nahadlangan ho tayo Hindi ho kasi ako nakatulog kaya hindi ako makakarating. Kailangan matulog. Hindi kasi ako, may problema kami sa aming bahay, hindi ako nakapaglaba kaya hindi ako makakarating sa church. Gaano ba talaga natin kamahal ang ating pong Panginoon? Well, mga kapatid, ito po, sabi ito, evidences that people do not love God. Minsan kasi sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. Amen po yun? Mahal ba natin ang Diyos? Pero ito po, tingnan po natin, paano natin masasabi minsan kung mga katibayan na talagang hindi talaga tayong totoong nagmamahal sa ating pong Panginoon. Okay? Una, baka mamaya nagagawa pala natin ito, pero dapat ating pong siyasatin ang ating pong mga sarili. Baka nagagawa natin ito at masasabi natin, ay hindi ko pala talagang totoong mahal ang ating Panginoon. Okay? Una, sabi ito, they use the name of the Lord in vain. Okay? Masasabi po daw natin na hindi mo talaga totoong mahal ang Diyos kapag ang pangalan ng Diyos ay iyong ginagamit sa walang kabuluhan. Okay? Ito muna ang sabi po ng Panginoon sa Biblia. Sa Exodus chapter 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Huwag daw po gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan sapagkat hindi palalagpasin ng Diyos ang mga taong guilty sa paggamit ng pangalan ng Panginoon na wala hong kabuluhan. Okay? So mga kapatid, huwag daw gamitin ang pangalan ng Diyos sa wala hong kabuluhan. Okay? Leviticus chapter 19 verse 12, sabi doon, you shall not swear by my name falsely and so profane the name of your God. I am the Lord. Okay? Paano nangyayari na nawawalan ng kabuluhan yung ating po mga sinasabi? Kapag tayo po ay nanunumpa sa pangalan ng Panginoon na maling panunumpa. Ito ho ay nakakasira sa pangalan ng ating pong Panginoon. Okay? Yung sasabihin mo, sige, gagawin ko. Fix man. Yung sumpaman, yan, mangangako ka sa pangalan pa ng Panginoon. Tapos hindi mo naman gagawin. Di ba? Hindi mo man magagawa. Kaya nga pag nanumpa ka halimbawa, lalo't ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, be sure na kahit mamatay ka man, ay gagawin mo talaga. Dahil pag hindi mo ginawa, ginamit mo pang pangalan ng Panginoon, ay yun ay isang kasinungalingan. Hindi ka talaga totoong nagmamahal sa Diyos. Yung mga kapatid, dapat nating maintindihan na hindi gusto ng Panginoon na tayo po ay gumamit ng mga salita, na atin pong ginagamit ang pangalan ng Panginoon at ginagamit natin ito sa walang kabuluhan. Okay? So, naalala ko nung ako bagong mananampalataya pa lamang, madalas akong nagsasalita ng mga salitang gamit ang mga pangalan ng Panginoon. Katulad halimbawa ng Jesus, Maria, Joseph. Di ba? Yung mga salitang ganon. Alam niyo, na-rebuke po ako dyan ng aking pong kaibigan. Supposed to be yung kaibigan kong iyon, narito siya ngayon, kaya lang nasa biyahe pa, galing probinsya, si Pastor Saldi, kasi may seminar po kami bukas, ay nasa Gumaca pa, alas 9 na, nasa Gumaca, Quezon pa. Sabi ko, hindi ka na makakaabot sa church. Hindi rin siya lagi naka-open ng cellphone kasi nga, baka wala siyang, walang charger, hindi maka-charge, Kaya talagang napakabihira yung aming communication. Sabi niya sa akin, nung kami po'y bago pa lamang ako mananampalataya, sabi niya ganun, uy, huwag mong gagamitin yung mga salitang iyon. Nakakasira sa pangalan ng Panginoon yan. Bakit? Sapagkat, di ba pagka kumidlat biglang, Sus Maria Joseph. Di ba? Lahat tuwing magugulat ay ginagamit po yon. O guilty ba ang iba sa atin dito? Na iyon ho ay gumagamit ng gayon? Tayo po'y gumagamit ng ganon? Pero sabi nga, huwag daw natin gamitin ang pangalan ng Panginoon nang wala hong kabuluhan.
Pantakin mo, ipinagsama mo yung tatlong, si Jesus, si Maria, at saka si Joseph, ano po, pinagsama mo yon, ginamit mo, pananggaho lamang sa mga sa kidlat o kung ano man, ano po. Hindi po yon ang gamit ho noon, ano po. Well, mga kapatid, hindi po dapat natin ginagamit ang pangalan ng ating pong Panginoon. Okay? So mula noon, ay hindi na ho ako nagsasalita. Maliban lang kung siguro pag nagulat. Hindi, hanggang hindi na. hindi ko na ginagamit po yon, yung salitang iyon. Ano po? Ayun, yung mga salitang iyon, hindi ko na ginagamit. Okay? Marami pa. Halimbawa, meron pang ibang mga salita na yung Diyos ko dahil. Yan, Diyos ko dahil. Ano pa? Hindi po dapat. Kasi ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, tapos sa mga wala hong pagkwentang bagay. Ano po? Ayun. Meron pa yung paggamit ng pangalan ni Jesus, di ba? Diyos mio. Basta huwag natin gamitin ang pangalan ng ating Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Yan. OMG. Yan. Huwag natin gamitin yon. Ano po? Bakit? Kasi nga, bawat salita na ating pong binibigkas, lalong-lalo pag ginamit natin ang pangalan ng Panginoon, iti pananagutan natin sa Diyos. Sabi nga sa Matthew 12, verse 36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Ano po? Lahat ng mga salita na binanggit kahit hindi mo ito sinasadya, hindi mo kasi iningatan ng iyong dila. Ano po? Ito'y pananagutan mo sa pagsusulit mo ito sa Panginoon. For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Yan. So, sa pamagitan ng iyong mga salita, pwede kang mapawalang sala, o sa pamagitan din po ng iyong mga salita, ay pwede kang maparusahan. Kaya napaka-importante po ng ating pong pag-iingat sa ating pong mga sinasabi. Sabi nga ng inchik, ay maraming salita, maraming mali. Kunting salita, kunting mali. Walang salita, walang mali. Kaya gusto natin na huwag magkamali. Kung wala man lang tayong maganda at mabuting sasabihin, huwag na lamang humagsalita. Ayan ba yun? Manahimik na lang. Kaya nga yung mga marites, dito madalas nagkakasala. Yung maraming sinasabi, tapos wala naman palang kabuluhan yung mga sinagsasabi, Well, mga kapatid, so yun ang una, na masasabi po talaga natin na hindi natin totoong mahal ang Diyos kapag nagagamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pangalawa, ito pa, sabi rito, masasabi natin na hindi talaga natin mahal ang Panginoon kapag tayo po ay hindi marunong mag-appreciate sa Kanya pong blessings. Lack of appreciation of His blessings. Okay? Napansin nyo ba minsan sa inyong buhay na kayo po ay nagre-reklamo? Yan. Kapag nagre-reklamo daw po tayo, hindi ho tayo totoong nagmamahal sa Diyos. Bakit? Kasi ang pagre-reklamo, ito ho'y pagsasabi mo na hindi sapat ang ibinibigay na pagpapala ng Diyos para sa iyo. Well, mga kapatid, ang tama ay lagi po tayo mag-appreciate. Malaki man o maliit na pagpapala, pasalamatan natin sa Diyos. Ang nagiging problema ho sa atin, hindi na nga nakapagpasalamat, nagreklamo pa. O di ba? Yun yung problema talaga sa tao. Kaya mga kapatid, pag ganun ho daw ang ating attitude, hindi ho natin talaga mahal ang Panginoon. Yung tayo nagreklamo. Yung sinasabi, ganito lang, ito lang. Di ba? Pag hindi tayo nakontento sa buhay, ay talagang magreklamo tayo, pero hindi ho tama yon. Kasi pag mahal natin ang Panginoon, ay talagang dapat mapagpasalamatin tayo sa Kanya. Kaya sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, basahin natin. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ano sabi doon? Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, ay magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa magitan ni Kristo Jesus. Yan.
Ang sabi, magpasalamat. So kahit maliit yan, ipagpasalamat po sa Panginoon. Kahit, sabi nga, kahit mabuti man o masama, ipagpasalamat po pa rin sa Panginoon. Halimbawa, natapilok ka. Salamat at natapilok lang, hindi napilay. Halimbawa, napilay. Salamat at pilay lang at hindi nabali. Hindi naputol. So lahat, mayroon naman marami naman tayong makukuhang dapat ipagpasalamat. Ano po? Tingnan mo lamang lagi yung positibo na bagay na nagaganap sa iyong buhay. Matututo tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen ba yun? Kaya maging mapasalamatin po tayo. Kasi nga, sabi nga, kapag hindi tayo marunong magpasalamat o kaya mareklamo tayo sa buhay, ito ho ay pagpasasabi na hindi talaga natin totoong mahal ang Diyos. Okay? Isa pa, pangatlo, paano natin masabi na talagang hindi, na ang isang tao ay hindi talaga totoong nagmamahal sa Panginoon? Sabi ito, if their lives given to the works of the flesh. Kapag ang kanilang buhay ay kanilang ibinibigay o pinapagamit sa makamundong pamumuhay. Ano po yung works of the flesh? Ito po yon, Galatians 5:19, chapter 5 verse 19, sabi doon, now the works of the flesh are evident. Okay, hayag po ang magawa ng laman. Ano po yon? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Wala din yung pagsisinungaling. Ano po? Ando dun sa things like this. Yung liar. Ano po? Ando dun yun. Ano po? I warn you, sabi to, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So yung mga taong gumagawa daw ng ganito, gumagawa ng mga works of the flesh na yon, ano po? Sila po ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nila mahal ang Diyos. Ang ginagawa nila, ang mga bagay na makalaman, makamundo. Ayan, ano po? Sexual immorality, impurity, ayan, sensuality, idolatry. Ayan, binanggit na po dyan lahat ang mga gawa ng laman. Okay? So take note mga kapatid, tandaan nating mabuti na gusto ng Panginoon, mahalin talaga natin siya. Dahil kaya nga niya tayo minahal Diba? Kasi gusto niya mahalin din natin siya. So huwag po tayong maging kabilang doon sa mga taong hindi nagmamahal sa ating pong Panginoon. Okay, tingnan po natin. Ano pong nangyayari pagkatapos po natin makilala ang Panginoon? Dapat nagkaroon ng pagbabago ang ating buhay. Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, ang katotohanan, hindi naman talaga natin mahal ng totoo ang Diyos. Maaaring sinasabi lang natin, mahal natin ang Diyos. Minsan, pinapakita natin ito sa pamamagitan natin pagiging relihiyoso sa Panginoon. Ano po? Paglilingkod natin sa Diyos. Pero minsan yung pagiging relihiyoso natin, mali naman yung object ng ating pong pagiging makadiyos. Ano po? So, mali pa rin, dahil mali, ay wala pa rin pagbabago ang ating pong buhay. Pero mga kapatid, tandaan natin mabuti, simula nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin si Kristo sa ating pong buhay, nagkaroon ng transformation ang ating pong buhay. Okay? Nangyari ito nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Ano pong pangyayari? Una, sabi ito, nagkaroon tayo ng new awareness of God's love. Okay? Naging aware tayo. Ang Tagalog ng aware? Basta yun. Naging aware tayo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yan, kaya nga nagmahal, alam na namula tayo, na mahal tayo ng Diyos, at ngayon, ang bilang sukli o kapalit, ano po, nagmamahal din po tayo sa Diyos. Mga kapatid, mahal ba talaga natin ng Diyos? Gaano ka lalim ang pagmamahal na iyon? Alam niyo po, nung ako naman ay wala pa sa Panginoon, hindi ko pa nakilala ang Panginoon, oo nga, nagsisimba naman ako, pupunta ako sa simbahan, lalo na pagka may mga okasyon, tulad po ng piyesta, ano po, tulad po ng mga, basta may mga okasyon, napunta ako ng simbahan. At kung gugustuhin ko lang pumunta, anytime pwede mo pumunta, ano po. Pero yung pagmamahal talaga sa Diyos, wala ho sa akin yon.
Okay, wala ho sa akin yon. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi ko na maintindihan ng aking sarili bakit ako ay lagi ho nasa church. Kaya nga, simulan nakakilala ko sa Panginoon, ay hindi na ho akong umabsent sa church. Pag araw ng linggo, laging nasa church. Yun ho ay katibayan na talagang nabago ang aking pong pagmamahal. Ano po? Pagmamahal sa Diyos. Minahal ko ang Diyos ng buong buhay ko. Okay? Kaya nga ho, nangako ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, kahit ano man ang mangyari, ay maglilingkod ako sa iyo habang ako ay nabubuhay. Kaya mga kapatid, mahal ba natin ang Diyos? We believe that we are here not only because of our obligation, but the real reason kung bakit tayo nandito, because we love God. Amen ba yun? Yung iba kayo nandito dahil tungkulin lang ba? Mga kapatid, naniniwala tayo na kaya ho tayo nandito dahil mahal natin ang Diyos. Amen ba yun? Yung iba naniniwala na dito kasi may responsibilidad. Linggo ngayon, kinakailangan na doon ako sa church. No, mga kapatid, huwag sana mangyari sa buhay natin yon. Dapat, para may pamalaman talaga natin na talagang mahal natin ng Diyos, dapat excited tayo lagi pag araw ho ng linggo sa pagsambaho sa Kanya. Amen ba yun? Pag Lunes, dapat malungkot ka. Martes, medyo nababawasan yung lungkot. Pero pagdating ng Sabado, dapat, wow, bukas, linggo na naman, excited ka na sumasamba sa Panginoon. Yan yung nagmamahalo sa Diyos. Naramdaman nyo ba yon? Naranasan nyo ba yon? Na para bang hinahanap-hanap ninyo yung pagsamba sa Panginoon. Pag hindi nangyayari sa inyong buhay yon, mga kapatid, hindi pa nga malalim ang inyong pagmamahal sa Diyos. Yan. Pero pag, alam nyo na, excited kayo lagi na pumunta sa church, ibig sabihin po noon, nagmamahal kayo sa Diyos. Yan ba yan? Sabihin po natin sa ating katabi, mahal mo ba talaga ang Diyos? Excited ka ba talaga? Yan, excited ka ba talaga? So, hindi lamang dahil sa obligation natin, ano po, kaya tayo nandito, kundi dahil mahal po natin ang Panginoon. Kaya nga sabi to, Christians must be aware of the intensity of His love for God. Okay? Dapat aware po tayo doon. Kaya nga, mayroon tayo measuring rod. O kaya may panukat dapat tayo sa ating pong sarili, sa ating buhay. Gaano na kaya kalalim ang aking pagmamahal sa Diyos? Yan. Diba? Kasi ang pagmamahal ay pwede ho iyon manlamig. Okay? Sabi nga ng Bible, we love Him because He first loved us. Saan makikita? 1 John chapter 4, verse 19. Kaya ho tayo nagmamahal sa Diyos dahil unang-una, ang Diyos ang unang nagmahal ho sa atin. Actually, hindi naman nangyari yon na tayo ang unang nagmahal sa Kanya. Hindi po ganun yon. Tandaan nating mabuti. Kahit po sabihin mo na minahal mo ang Diyos ng buong buhay mo, hanggat hindi mo naramdaman at naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi totoong pagmamahal yon ang iyong pinakita sa Panginoon. Dahil lagi ho nating tandaan na ang ugat ng ating pagmamahal sa Diyos ay yung pagmamahal niya sa atin. We love Him because He first loved us. Yan. Yun ang katotohanan doon. Ano po? Dahil minahal una tayo ng Panginoon, kaya tayo nagmamahal sa Kanya. Sabi rito, a believer's love for God may diminish. And take note, dapat natin tandaan mabuti. Kaya nga sabi ko, ma-maintain dapat meron tayong panukat sa ating pong buhay sa pagmamahal natin sa Diyos. Kasi nga, yung pagmamahal sa Diyos ay pwede po yun lamig. Pwedeng mabawasan. Di ba? Pwede ba yun mangyari? Yes. Ito'y katulad ng pagmamahal po sa asawa, sa girlfriend at saka sa boyfriend, di ba? Na sa simula, sa pagmamahalan, may kasamang kilig pa yan. Kinikilig-kilig pa yan. Naramdaman mo ba yun, di ba? O, yan, kinikilig. Di totoo naman talaga. Lahat naman tayo, di ba? Lahat naman tayo na talagang umiibig sa ating pong kapartner, kumbaga, ano po, sa simula, kinikilig, may kilig talaga yon. Kaya nga, sobrang init po ng pagmamahal na yon. Kumbaga, ano po, kaya nga may kuryente pa ngayon di ba? Maliban sa kilig, mayroon pang kuryente. Di ba? So ngayon, yung ba ay nananatili hanggang dulo? Hindi.
Kaya nga pagdating ho sa kasalan, yon may kilig pa po yon. Ano po? Pero pag mag-asawa na, tatandaan mo yan mabuti ha, pag mag-asawa na, nawawala na ho yung kilig. Ano na ang umiiral? Pero mahal mo pa rin naman. Ano na ang umiiral? Hindi na... Nawawala na yung kilig kasi may mga kulog na. Nawawala na ho yung kilig. Ano nang umiiral sa buhay sa mag-asawa? Hindi na kilig ang umiiral sa pag-ibig, kundi commitment na. Kaya nga ho sa kasal, pinapaintindi talaga yun ng officiating minister na ang pagsasama ay dapat hanggang kamatayan. Kaya nga mayroong pangako, mayroong sinusumpaan na till death do us part. Yan. Pwede ba mangyari yon na hanggang kamatayan kayo ay magmamahalan? Paano kung hindi na kayo kinikilig sa isa't isa? Magpapatuloy pa ba? Siyempre, hindi na mananatili yung kilig. Di ba? So, pero bakit ka nanatili sa kanya? Wala ka ng kilig. Dahil mayroon kang commitment. Kaya nga, ang real meaning of love ay hindi po yung kilig, kundi commitment po yan. Pagtatalaga ng iyong buhay sa iyong kapartner hanggang kamatayan. Kaya nga, till death do us part. Ano po? So ngayon, ganyan din po sa ating pong Panginoon. Di ba? Sa simula, mainit yung ating pagmamahal sa Diyos. Pero hindi sa lahat ng panahon, yun ho ay lumalamig din. Pag nanlamig po yan, anong dapat natin gawin? Painitin muli. Di ba? Painitin, panumbalikin natin yung ating pong init na pagmamahal sa Panginoon. Di ba? Kaya nga, ang halimbawa nito ay sa iglesia po ng Ephesus. Di ba? Naalala niyo po, the believers in the church of Ephesus, sabi doon sa Revelation chapter 2, verse 4, nung sinulatan po ng Panginoon po yung mga iglesia, isa po doon yung iglesia po ng Efeso. Sabi roon, but I have this against you. Mantakin mo, dahil sa nanlamig ang pagmamahal, nagtatampo ang Diyos. Alam niyo ba? Maaaring magtampo ang Panginoon sa atin. Ano po? Kapag hindi na natin siya mahal. Sabi ito, but I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Ito lang ang laban ko sa iyo, sabi po ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Ephesus. Ano po? Sabi niya ganoon, ito lang ang laban ko sa inyo. Iniwanan nyo na ang dati ninyong pag-ibig. Yung dati ninyong pag-ibig. Yung first love ninyo. Ano po? Verse 5, remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yan. Sa magandang balita, ito sa verse 4, ano po? Ganito po ang ating pababasa. But this is what I have against you. You do not love me now as you did at first. Hindi mo na ako mahal ngayon tulad ng dati. So ano nangyari? Ibig sabihin, nanlalamig. Nanlamig po ang pagmamahal. So pwede mangyari sa atin yon mga kapatid, na ang pag-ibig natin sa Diyos ay talagang nagkakaroon ng panlalamig. So ano dapat natin gawin? Kinakailangan panumbalikin talaga yung mainit na pagmamahal sa Diyos. Diba? Sa anong paraan? Sa mamagitan po ng pagbibigay ng commitment o pagkukumit natin ang ating buhay para ho sa Kanya. Habang buhay. Na kahit hindi na po tayo kinikilig sa ating pagmamahal sa Diyos, ano po, kinakailangan tuloy pa rin po ang ating pag-ibig sa Kanya. Kaya nga, kahit anong ating naranasan, marami mang mga sufferings ang pwede natin maranasan, mga persecution na maranasan, ano po, tuloy pa rin tayo sa ating pagmamahal sa Diyos. Ano ba yan? Hindi dapat tayo nahadlangan ng kahit ano. Kinakailangan mahalin natin ang ating Panginoon tulad po ng pagmamahal natin noong una. Kaya mga kapatid, huwag po tayong pahadlang sa ating pong pagmamahal sa Diyos. Kasi nga, yun ho ay isang katibayan na ikaw po ay mayroong Holy Spirit sa iyong buhay. Ano po? Ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Nagmamahal sa Diyos ng buo. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Okay? Pangalawa, sa ating pag-aaral, kanino ba dapat inuukol yung pagmamahal na ito na bunga ng Banal na Espiritu? Sabi rito, love for the family of God. Okay? Pag sinabi pong family of God, referring to the church, ano po,
Sapagkat lagi nating sinasabi na ang church at saka ang Diyos ay hindi natin pwedeng paghiwalayin. Bakit? Kasi nga yung church ay tinatawag na body of Christ, katawan ni Kristo, at yung si Kristo yung ulo. So kung ito'y paghiwalayin, anong nangyari? Pugot ulo. Patay. Di ba? Kaya nabubuhay ang church dahil po sa kay Kristo Jesus. Di ba? Kaya nga ho, bilang kabahagi ng iglesia, sabi rito, at kabilang sa katawan ni Kristo, tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa at tinatawag tayo na family of God. Kaya ang isa sa symbol, o pagsasalarawan ng church ay pamilya ho ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi nga itong sinasabi ng Bible. We are born into God's family by faith in Christ. Di ba? Tayo po'y na-born again, ipinanganak na muli, at inilagay sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So ibig sabihin, hindi po tayo ang naglagay ng ating sarili doon sa pamilya ng Diyos. Kundi ang Diyos mismo ang nag-anak sa atin. Basta ipinanganak tayo ng Diyos para mapabilang sa Kanya hong pamilya. Diba? Kaya nga sabi doon sa John chapter 1 verse 12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Okay? So verse 13, sabi ito, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Sabihin po natin, but of God. Yan. Ang Diyos o ang naging dahilan para tayo maipanganak na muli at mailagay sa pamilya ng Diyos. We were born by God. Ano po? Diyos ang siyang dahilan kung bakit tayo po ay napabilang sa pamilya ng ating Panginoon. So therefore, kung kabilang tayo sa pamilya ng Diyos, dapat tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. So, kaya nga tawag na po natin sa isa't isa ay kapatid. Okay? We call everyone as our brother and sister. Okay? Hindi dahil tayo po ay magkadugo, kundi dahil po tayo ay magkaisa ng Espiritu. Okay? Magkaiba ho yung dugo natin. Ako type O. Type O plus. Ano po? Iba-iba ho ang dugo natin. Pero hindi tayo magkadugo, pero tayo po ay magkaisa sa Espiritu. Kaya ang tawag sa atin ay magkakapatid kay Kristo Jesus. Kaya dahil tayo magkabilang sa pamilya ng Diyos. So nagkaroon tayo ng tinatawag na unique new relationship. Ano po? Kaya tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo Jesus. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid kita kay Kristo Jesus. Di ba? Magkapatid kayong dalawa. Magkapatid kayo kay Kristo Jesus. Di ba? Tayo magkakapatid sa Panginoon. Di ba? Dahil sa Panginoon, magkakapatid po tayo. Kaya nagkaroon tayo ng unique new relationship. Ano po? Unique po yung ating pong kaugnayan sa isa't isa. Hindi po ito dahil sa tayo po'y magkadugo o isang nanay, isang tatay, kundi dahil po ito sa ating pong pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Ngayon, sabi ito yung proof of having a new life. Yung katibayan na tayo po'y mayroong bagong buhay dahil kay Kristo Jesus. Unang-una, sabi ito, we love one another. Yan, mahal ba natin ang isa't isa? Hindi nga. Hindi nga. Mahal ba natin ang isa't isa? Yan. Bakit yung iba malalayo? Di ba? Hindi tumatabi doon sa kanyang kaaway. Hindi. Dapat mahal natin ang isa't isa. Wala ho tayong kaaway. Sa palagay niyo, dito sa church na ito, meron ba kayong kaaway? Sana wala, ano? Lahat tayo ay oh. Kala ko inaway mo na eh. Sana lahat tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Mahal natin ang isa't isa, okay? We love one another. Sabi ng John chapter 13 verse 34, a new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. Okay? Kanina, sa ating pong binasa, sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. That is the greatest and the first commandment. Pero yung pangalawa, sabi doon, love your neighbor as you love yourself. Yun yung greatest commandment din po iyon, ano po, pero ito ay pagmamahal naman sa kapwa. Yun yung panglumang tipan na pagmamahal, na utos, ano po. Pero yung pangbagong tipan ay ito na po yun, a new commandment
that I give to you, sabi ni Jesus. Bagong utos na. At ano yung bagong utos? Sabi ito, that you love one another. Okay, mahal pa rin, mahalin pa rin ng isa't isa, mahalin pa rin ng iyong kapwa, pero iba na ho yung pinag-ugatan. Hindi na sa iyong sarili, hindi na po ito yung basta gusto mo lang, ano po, kundi ito po ay dahil mahal ka ng Panginoon. Kaya nga sabi ito, as I have loved you. Yan, dahil sa aking pagmamahal sa iyo, matuto kang magmahal sa iba. Yan. Di ba, mahirap kasi magmahal sa iba eh. Totoo yun, mahirap magmahal sa iba na pag hindi mo na unang naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Di ba? We cannot love other people unless we experience the love of God para ho sa ating pong buhay. Okay? Kaya sabi rito, verse 35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Yan, malalaman ng lahat na kayo ay mga kaisa ko, kasama ko, mga disipulo ko, ano po, estudyante ko. Yan. Gusto sabihin ng Panginoon na kayo po ay kasama ko, ano po, kabilang sa aking pamilya, kapag kayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. Yan. Yung sabihin po ng Panginoon. So, pangalawa, sabi ito, we love the brethren. So, hindi lamang sa isa't isa, kundi higit sa lahat sa mga kapatid. Pag sinabi kasing kapatid, siyempre kasama talaga, ano po, sa iglesia. Verse 14, 1 John chapter 3, verse 14, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Okay? Dito daw po natin nalalaman na tayo po ay lumipat na mula sa, saan? Sa kamatayan patungo sa buhay. Okay? Dahil tayo po ay nagmamahal sa ating pong kapatid. Ang hindi nagmamahalan, sabi doon, nananatili pa rin sa kamatayan. Kaya nga ho, bilang Kristiyano, dapat mahal natin ang ating pong kapatid. So, hindi lamang dahil tayo po ay magkakasama sa isang iglesia, kundi kahit kayo magkakasama sa bahay, dapat magmamahalan kayo. Yan ba yun? Magmamahalan talaga. Yun ang gusto ng Panginoon. Lalo na, tayo po ay Kristiyano. Okay? So, sabi rito, one of the problems today is the lack of love that is evident in many churches. Yan. Isa daw sa mga problema ngayon na nagaganap at nangyayari ay yung kakulangan ng pag-ibig na nangyayari at nagaganap at hayag po sa iba't ibang mga iglesia. Paano natin nalaman? Paano natin nasabi yon? Sa kadahilanan, sabi ito, many Christians don't care for other believers. Okay? Marami daw po mga Kristiyano na wala hong pakialam sa ibang mananampalataya. Kung baga saan siya sabi, bahala kayo dyan, buhay yun eh. Wala ka nang pakialam sa kanya. So, pag ganun ho ang attitude natin, ibig sabihin po noon ay, hindi talaga natin mahal ang ating pong kapatid. So dito sa church na ito, sa ibang church yun eh. Sabay yan. Dito sa church na ito, nagmamahalan tayo sa isa't isa and we care for one another. Ayun ba yan? We care for one another, sabi doon. Ano po? Kaya, sabi nga, many Christians focus only on their own interest instead of others. Diba? Marami pong mga Kristiyano daw po ay nakafocus lamang sa sarili nilang interest, kagustuhan, sa halip na sa kagustuhan ng iba. Diba? So, kaya nga ho, kung talagang mahal natin ang ating pong kapatid, dapat ay iniisip din po natin yung kanya hong kapakanan. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2 verse 4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. So, hindi lamang na po yung sariling kapakanan ng ating pong tinitingnan, kundi yung kapakanan din po ng iba. Kapakanan ng iba. Okay? Ganun ang pagmamahal natin sa ating pong kapwa. Okay, balikan natin yung Galatia. Sabi nga, the Galatian Christians once loved one another. Yan ho ang talagang totoo. Ano po? Yung mga Kristiyano sa Galatia, nung una, nagmamahalan talaga sila. Mahal nila ang isa't isa. Maayos ang kanilang relasyon bilang magkakapatid. Pero, ano nangyari? But when legalism came, sabi doon, they left their love. Yan, nawalan ho sila ng pagmamahal sa isa't isa nung dumating po ang mga legalistic people. Yung nagtuturo tungkol sa maling mga aral
na kailangan, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng sundin mo ang batas para maligtas. Ano po? At marami pang mga itinuturo, mga legalistic people na ito, kaya naman, pati yung kanila hong ugnayan, pagmamahalan sa isa't isa ay nawala. So ano nangyari? Sabi ito, and it came to the point that they destroyed one another. Yan, dumating sa punto na itong mga kapatiran, kapatiran sa iglesia ng Galacia ay talagang nag-aaway-aaway na. Nagsisiraan na sila. Diba? Kaya nga ho, magkakapatid yan ha, pero nagsisiraan na po sila. Kaya yung sabi ni Apostle Pablo, verse 15 ng Galatians chapter 5, sabi ito, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Ano sa Tagalog yun? Kung kayo ay magkakagatan at magsasakmalan, sabi doon, mauubos nga kayo. O, di ba? Mauubos kayo. Bakit? Kasi dumating sa point ng kanila pong buhay na talagang nagkaroon sila ng pag-aaway-away sa loob ng iglesia. Nagsisiraan ho sila. Bakit? Nawala na ho yung kanilang first love. Nawala na po yung pagmamahala nila sa isa't isa. Diba? Kaya mga kapatid, hindi ho yun ganon ang simula. Hindi ganon ang simula yung nag-away-away. Sa simula, nagmamahalan. Bakit? Kasi lahat ay mayroong bunga ng banal na Espiritu. Kaya dapat ipagpatuloy hanggang sa huli, magpatuloy ang pagmamahal sa isa't isa. Kasi nga, bunga ng banal na Espiritu yan. Okay? So anong ginawa ni Apostol Pablo? Sabi po rito, Paul longed to see the love flowing through them again. Kaya nga, sumulat sa Apostol Pablo sa Iglesia ng Galacia, ang gusto niya makita at mangyari ay dumaloy muli ang pagmamahal nila sa isa't isa. Dumaloy muli. Kaya nga ito sumulat siya. Kaya sa verse 13 ng Galatians chapter 5, sabi doon, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. So sa halip na kayo ay magkagatan, mag-away-away, ang sabi ni Pablo, maglingkod kayo sa isa't isa kasi kayo ay tinawag para maging malaya. Kaya lamang yung kalayaan ninyo ay huwag gamitin sa makalamang paraan. Gamitin ninyo ito para ho sa pagmamahal sa isa't isa. Verse 14, for the whole law is fulfilled in one word. Ano po yung one word na yon? You shall love your neighbor as yourself. Diba? So yon. Kaya lamang, yun ang lumang tipan na utos. Ano po? Pero yung bagong tipan, love your brothers, love your sisters, ano po? Love one another as I have loved you. Okay? Tuloy po natin. So mga kapatid, napaka-importante po sa atin, ano po? Yung pagmamahal natin sa isa't isa. Pagmamahal sa isa't isa. Kaya kung tayo po ay may Espiritu ng Diyos sa ating puso, sa ating pong buhay, bilang bunga ng banal na Espiritu na yon ay ang pag-ibig, not only for God, but also for the family of God. Okay? Pangatlo, sa ating pag-aaral, love for the lost. Kanino iukol yung pag-ibig na iyon, na bunga ng banal na Espiritu? Sa pagmamahal po sa mga naliligaw ng landas. Okay, sabi rito, the Holy Spirit causes us to be like Jesus in character and in ministry. Take note ha, kaya ho ibinigay sa atin ang banal na Espiritu, ano po, pinanahan sa ating buhay, kasi gusto niya na tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabihin po natin, maging katulad ni Kristo Jesus. Yan. Tayo maging katulad ni Kristo Jesus. Saan? Sa Kanya hong character at sa Kanya hong ministeryo. Actually, dalawa lang ho yun. Ano po? Na gustong makita talaga ng Panginoon sa ating buhay. Maging katulad tayo ni Kristo Jesus sa character at maging katulad tayo ni Kristo Jesus sa Kanya hong ministeryo. Okay, tingnan natin. Ano ba yung character ng Panginoon? Ito po yung fruit of the Holy Spirit. Sabi ito, the Lord Jesus and His love for the sinners. He came to seek and to save the lost. Doon sa ano? Doon sa character ano po, ito po yung fruit of the Holy Spirit. Ano po, na kung saan ay ating pong binasa. The fruit of the Spirit is love. Memorize mo natin. Love, peace, joy, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. Ano po? So siya po siya na bunga ng Banal na Espiritu. Ito ho ay ibinibigay na sa atin ng Banal na Espiritu sapagkat ito yung mga katangian o character ng ating Panginoong Jesus. So dahil tayo po ay tinawag ng Diyos para mag-conform, maging katulad ng kanyang anak na si Kristo Jesus according to Romans chapter 8 verse 29, ano po? Kaya kung ano man yung katangian na mayroon si Jesus, yun din po ang dapat makuha natin. Kaya bilang mga Kristiyano, gusto ng Panginoon, maging katulad tayo ni Kristo Jesus in character. Kaya dapat mag-manifest sa atin yung pag-ibig na yon, yung kapayapaan na yon, yung kagalakan na yon, ano po, yung 9 fruits of the Holy Spirit, kinakailangan mag-manifest po yon sa ating pong buhay. Kasi nga, yun yung ating pong goal sa buhay natin, ang maging katulad ni Kristo Jesus. Kaya nga ho, sana makita sa atin ang mga bunga ng Banal na Espiritu na yon. At pangalawa, yung ministry. At ano po yung ministry ng Panginoon? Anong ministry ng ating Panginoon? To seek and to save the lost. Diba? Yun ho ang ministry ng Panginoon. Kaya siya bumaba dito sa lupa para siya namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang ministry talaga niya ang magligtas ng mga makasalanan. Kaya yun na dapat ang ministry natin. Kaya ang Holy Spirit ay nasa sa atin para tayo po ay humayo at magligtas ng mga makasalanan. Kaya nga sabi ng Biblia, and you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and even unto the ends of the earth. Di ba? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan mag-witness. Kapangyarihan mag-share when the Holy Spirit will come upon you. Okay? So ito ang ating Panginoon. Ang kanyang ministry ay yung pagliligtas ng mga makasalanan. Ito, the Lord Jesus and His love for the sinners. Mahal ng Panginoon ang mga makasalanan. So therefore, mahal din dapat natin ang mga taong naliligaw ng landas, ang mga taong makasalanan. Mahal din natin. Amen ba yun? Inulit ko po, dapat mahal din natin yung mga taong naliligaw ng landas. Huwag lamang kapatiran ang mahalin. Mahalin din po natin yung mga tao sa labas. Kaya nga, ako'y nangarap din minsan nakikita ko yung mga vlogger talagang kung sino pa yung mga walang-wala, sila talagang tinutulungan na hindi nagagawa ng mga Kristiyanong totoo tulad natin. Diba? Actually, sa kanila, not only for the content, bagamat para magkaroon sila ng content talaga sa kanilang, kaya gumagawa sila ng tulong doon sa mga mahihirap, doon sa mga problema sa buhay, para magkapera. Pero sana ang gumagawa noon, actually ang gumagawa dapat noon ay walang iba kundi yung mga totoong Kristiyano na katulad ho natin. Kaya lang hindi ho natin nagagawa dahil anong problema? Wala ho tayong puso sa mga mahihirap. Wala ho tayong pusong tumulong. Actually, yung pagtulong, susunod lang naman yun Ang kailangan mo na yung desire na talagang gumawa. At yung humakbang talaga. Po. Kaya naalala ko, sa amin, paboritong panoorin namin Si Daddy Frankie. Yan, paborito po panoorin ni Nelsie yan. At saka, nakikita rin po namin. Kilala niyo ba yun? Charity vlogger kung tawagan po siya. At nakakatuwa sa kadahilanan, ang kanyang mga tinutulungan, yung mga talaga si Raulo, yung mga taong grasa, yung mga nasa lansangan ng mga tao, talagang nakita ko sa kanyang ginagawa, nababago talaga yung buhay. Nababago talaga yung buhay. Meron nga isa doon si Kuya Bal, kung tawagin po. Dati siyang mayaman, milyonaryo, nasiraan ng ulo, naging naging palaboy. Bakla-bakla siya. Tapos ngayon, sinagip po yun ni Kuya Bal. Pero ngayon nakakilala ho siya, nakakapanumbalik po siya po sa kanya pong pagkatao. Kaya ngayon, siya naman yung nagbablog. Oo. Pero nasiraan yun. Oo.
Pero at least natulungan ho sila po itong mga taong ito. At hindi lamang 'yon, talagang nag-a-adapt po sila ng mga tao, dinadala nila sa kung tinatawag nilang shelter, para doon nila alagaan. Yun yung may pagmamahal talaga sa mga tao. At pakikita mo doon sa taong ito, si Daddy Frankie, na talagang siya, kanyang pinapakita, hindi siya yung taong basta nagagalit na lang, kapag hindi sinunod. Siya po ay talagang mahaba at mahaba yung kanyang pasensya. Kumbaga, So, actually yung kanyang katangian, sa nakikita ko, ay parang ganyan na dapat ang katangian ng bawat Kristiyano. Di ba? Hindi ko alam kung Christian ba yon. Iglesia ni Cristo ba yun? Hindi, ang gusto ko lang sabihin ay sana ganyan ho ang maging katangian ho natin. Na bilang Kristiyano ay nagmamahal tayo maging sa mga taong mga makasalanan. Yung kanyang pagtulong hanggang dito sa lupa, hindi ko alam kung aabot sa langit yun ha. Pero ang sa atin, kaya natin dapat gawin iyon kasi gusto natin, ang tao ay maligtas. Magkaroon siya ng tunay na pagkakilala sa Panginoon. Okay? So, maging ating Panginoon Jesus, sabi nga, nagmahal din po siya sa mga makasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, He came to seek and to save the lost. Luke chapter 19 verse 10. Sabi mo, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Iyon talaga ang ministry ng ating Panginoon. Pero dapat nating maunawan, mga kapatid, hindi ho madali yan sapagkat sabi nga, maging si Jesus, He was criticized for loving sinners. Nakaranas na po siya ng mga persecution, mga criticism dahil po sa kanyang pagmamahal doon sa mga mahihirap na iyon. Paano natin nalaman? Ito po, sabi yan po. Luke chapter 15 verse 1, now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear Him. Lumalapit kay Jesus para makinig. And the Pharisees, ito na mga Pariseo, mga legalistic people, and the scribes grumbled. And sabi doon, this man receives sinners and eats with them. Itong taong ito, kung talagang totoo siyang banal, sabi gano'n ng mga Pariseo, bakit ay dapat kilala niya, alam dapat niya kung sino yung nakakasama niya. Dapat alam niya na makasalanan yung makakasama niya. Diba? Yun ang kanilang mga criticism. Na sinasabi. Bakit? Kasi meron silang kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kung ang iyong kaibigan ay lasinggero ka rin. Kung ang iyong kaibigan ay makasalanan, makasalanan ka rin. Kaya nanghusga na ho sila. Na si Jesus ay makasalanan dahil makasalanan ang kanyang mga nagiging kasama. Yan. Kasi ang paniniwala nila, the birds with the same feather are the same birds. Flocks together. Yon. So, kung paanong si Jesus ay nakaranas ng criticism, ay ganun din po tayo. We too are to experience such criticism as well. Mga kapatid, tandaan natin mabuti, huwag tayong matakot kung makaranas tayong mga kritisismo dahil sa ating pagmamahal at pag-abot doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang lahat ng yon, ang nag-uudyok sa atin ay para sa pagmamahal po sa kanila. Okay? Huwag tayong matakot, maranasan natin yun sapagkat ang sabi ng Bible, Matthew 5:11, blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Okay? Sabi doon, mapalad daw po kayo. Mapalad kayo. Kung kayo ho ay nakakaranas ng mga paninira, na kayo nakakaranas ng mga persecution o pang-uusig o pinagsasalitaan ng lahat ng klase ng kasamaan laban sa akin. Alang-alang sa akin. Sabi ganon. Bakit ho mapalad? Sapagkat, sabi ng verse 13, sabi ng Bible, sapagkat malaki ang inyong gantimpala doon sa langit. Yan. Kaya nga huwag ho tayong matakot kung sakali na tayo po ay makaranas ng mga persecution o criticism dahil po sa ating pagmamahal at pag-abot sa mga makasalanan. Okay? So, sabi pa rito, His death proved His love for the sinners. Yung kamatayan ni Kristo Jesus, ito ay pagpapatunay na talagang mahal ng Diyos ang mga makasalanan na katulad po natin. Sabi ng Romans 5:8, but God demonstrates His own love
for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So hindi na hinintay ng Panginoon na tayo po ay maging mabuti, maging Kristiyano para siya ay mamatay para sa atin. Ano po? Hindi. Kahit sabi ito, noong tayo ay makasalanan pa, He died for us. So therefore, ganun din po ang ginawa ng Panginoon doon sa mga taong wala pa sa Panginoon. Ano po? Si Jesus ay namatay para ho sa kanila. Bakit? Kasi mahal ni Jesus, maging po ang mga makasalanan. So therefore, sabi ito, true Christians love the sinners and minister to them. Ayun ba yun? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat mahal mo daw ang mga makasalanan at nagmiministeryo ka sa kanila. So sa anong paraan? We need to fulfill the Great Commission. Ano po yung Great Commission? Yan, Matthew 28 verse 19, sabi doon, go, therefore, and make disciples. Okay, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tapos sabi doon, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Diba? Sabi doon gano'n? Anong sabi doon? Humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Okay? Make disciples, ano po? Of all nations. Yun ang utos ng ating pong Panginoon. Kung talagang mahal natin ang mga makasalanan, gagawin dapat natin iyon. Ano po? Hahayo tayo para sa mga makasalanan upang sila ay makakilala sa ating pong Panginoon. So ang ating pagmamahal ay hindi lamang sa Diyos, hindi lamang sa iglesia, sa mga kapatiran, ano po, kundi maging sa mga taong makasalanan. Kaya sa ating pagtatapos, sabi rito, the fruit of the Spirit is love. Amen ba yun? Love. Ano po yung saan dapat nakatukoy ang ating pag-ibig? Love for God, love for the family of God. Number 3 is love for the lost. Love for the lost. So iyon po ang kabuuan ng ating pong pinag-aralan sa oras na ito. Sabi ito, this kind of love is just more than a feeling. Okay? Yung ganitong klase pag-ibig, higit pa ito doon sa pakiramdam. It is a love that is demonstrated daily to God and to others. Okay? Araw-araw, atin po itong ipinapadama, pinapakita ang pagmamahal na ito, una sa Diyos at maging po sa iba. Okay. At yung klase ng pag-ibig na ito na meron tayo ay dinescribe po sa 1 Corinthians chapter 13. So basahin lamang po natin na mabilis. Ano po? Sabi rito, if I speak in tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a siklanging cymbals. Nakita na kayo ng cymbals? Ito po yun. Yan, wala nang tunog. Kung wala ka raw pag-ibig, ganyan ang tunog mo. Ano po? Parang ganun ka lang. Maingay ka lang, pero wala hong nota. Ano po? Okay? And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but have not love, I am nothing. Yan. Kung wala ka pag-ibig, wala ka pa ring kwenta. Kahit pa ikaw ay maraming gifts. Ano po? Then, verse 3, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but hath not love, I gain nothing. Yan, kahit para alay mo, ibigay mo ang iyong sarili para sunugin, kahit pa ikaw ay ibigay mo na lahat ng iyong ari-arian, ano po, kung wala ka ng pag-ibig, wala pa rin kwenta ang iyong ginagawa. Kaya pagdating sa verse 4, ay dito dinefine po ni Apostle Pablo yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang sabi doon, basahin natin, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. It is not rude. It does not insist on its own way. It is not irritable. It is not resentful. Ano po? So, yun ho ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Hindi po niya ginigiit ang kanyang sariling kagustuhan. Okay? Patient siya, kind po siya. Ayan. Okay? Verse 6, it does not rejoice of wrongdoing, hindi po nangungunsinte, but rejoices with the truth. Ayan.
love bears all things, believes all things, and hopes all things, endure all things. Okay? So mga kapatid, yun ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Yan. Kung gusto niyo makita at mapag-isipan, mapagbulay-bulayan pa, balikan niyo na lang, basahin niyo na lang doon sa 1 Corinthians chapter 13. So, sa pagwakas, sabi niya, yield completely to the Holy Spirit to let God's love flow through you every day. Yan. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa banal na Espiritu. Kaya natin na sa pamamagitan ng Holy Spirit, dumaloy araw-araw ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng ating pong buhay. Maipadama natin ito sa Diyos, sa ating kapwa, kapatid, at maging po sa mga taong naliligaw ng landas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ay minahal ng ating pong Panginoon. Lahat ng ito, ang ugat ng pagmamahal na ito na ginagawa natin ay ang pagmamahal ng Panginoon sa ating pong buhay. Okay?